nga ba yung pagkakaiba po ng SPERM at SEMEN? Sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam ng kakaiba, i-discuss ko po yun ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang po kayo na nakapanood sa Lizard's Organist, ay please, wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, i-like niyo po ang video ito at mag-comment po kayo. Thank you so much po. So, unahin natin, ano nga ba yung Tagalog po ng SEMEN? Ito po yung Semilla. Ano naman po yung Tagalog ng SPERM? Ito po yung Tamod. Okay, unahin natin yung SEMEN. Ito po ay similya. Ibig sabihin, malapot at maputing likido na nare-release tuwing nagpapalabas ang isang lalaki. Pero hindi lang po siya isang simpleng liquid. Ito po ay mix of several components. Nagtataglay po ito ng tamod or sperm, sugar, ganoon din po ng vitamins, minerals, protein. Hindi lang po siya simpleng likido. At ganoon din po, galing po ito kay prostate gland, seminal vesicle, at bulborectal glands. Itong likido na to ay nakakatulong para ma-nourish, ma-transport yung tamod. Okay po? Ang likido na to ay nag-serve as medium para ma-carry, ma-transport po yung SPRM. Okay po? Mula po sa lalaki hanggang sa makapunta sa babae. Dito naman po tayo sa SPERM or tamod sa Tagalog. Ito po yung microscopic male reproductive cell. Ibig sabihin, hindi natin nakikita sa naked eye. Hindi po siya nakikita. Para siyang, kiti-kiti or tadpole, ganyan. Nakakita na kayo ng tadpole, di ba? Gumaganon-ganon yan, lumalangoy-langoy. Ito po yung matatagpuan sa mismong semilya. Ito po yung nagtataglay ng genetic material na nakakatulong para makabuo ng baby. Ang SPERM po ay galing kay ginawa doon sa testis or itlog ng lalaki. Yung pinakadalawang ganyan. Doon po siya galing. And then, maglalakbay yan papunta sa epididymis, vas deferens, hanggang makalabas po ng urethra o yung labasan ng ihe. Doon din kasi lumalabas yung semilya. Okay po? Bawat isang SPERM ay merong tatlong bahagi. Una yung ulo, katawan, at buntot. Doon sa ulo, andun yung genetic material nung yung genes, na tinatawag. Tapos yung sa mid-piece, yung katawan, andun din po yung energy, yung mitochondria or energy producing mitochondria. Tapos dun sa pinakabuntot, yun naman yung tumutulong para siya ay makalangoy ng maayos. So, para makabuntis, kailangan yung mga SPERM niya ay magandang quality, maganda yung paglangoy. Ayan. So, dito na po tayo. Ano yung pagkakaiba ng SEMEN tsaka SPERM? So, ito lang po Yung SEMEN or semen ay hinahalin tulad po siya sa sasakyan. Tapos yung sperm naman ay hinahalin tulad sa pasahero. So, pagkaiba. Sasakyan, pasahero. So, ibig sabihin, yung sperm or yung tamod ay makakalangoy lang yan, makakagalaw sa tulong ng semilya. Okay po? Or ng likido. Ayan, yun yung pagkakaiba. Okay po. At ganoon din po sa lahat ng mga hihirapan na makabuntis, mahalaga na alam nyo yung sperm count ninyo. Or maganda na magpa-semen analysis po kayo para malaman po ninyo yung mga normal range po nung nasa semilya nyo. Kasi marami yung kino-consider po dyan po sa semen analysis. At meron po kung i-promote po na isang produkto na makakatulong. Nabibili lang po ito sa Shopee na makakatulong para malaman po ninyo kung normal ba yung sperm count po ninyo. Para lang siyang pregnancy test. So, itatag ko po sa description. Mayroon naman pong guide po doon na susundin po ninyo. Malalaman po ninyo doon kung normal po yung sperm count. So, kapag ginamit niyo po ang produktong ito, malalaman po ninyo kung 20 million and above yung sperm count po ninyo. Yun, magpa-positive yung result. Magda-double line. Kapag sa paggamit niyo po ng sperm count kit na ito,
malalaman nyo po kung normal sperm count po kayo or hindi. At doon, minsan kasi yung iba na lalaki nahihiyang magpa-check up or magpa-semen analysis, talaga nakakaya. Pero dito sa kit na to, mabibili nyo na lang online, maggamit yun ng private, para ito sa mga nahihiyang pumunta sa hospital or magpa-semen analysis. Bagay po ito sa inyo. So, ayun po sana po ay may natutunan po kayo sa video ito, yung tinalakay ko po kanina. Yung pagkakaiba ng semen tsaka yung SPERM or tamod. Ayan. Hanggang dito na lamang po and see you in my next video po. Bye-bye po.